sagutan sa Kamara o dito sa Congress. Ito, Toby Tiangco, talagang binulgar ang kasinungalingan ni Congressman Swansing na ito ay pagkakaalam ko ay bagong talaga, bagong talaga to sa komite ng Congress. Ito nga, nagkaroon sila ng sagutan dito at pati nga itong si Sandro Marcos ay natamimi, talagang hindi nakapagsalita dito sa sa mga pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Ito yung mga papanoorin ho natin ngayon. Grabe ang tindi ng kanilang bakbakan dito. Talagang hindi nagpatinag itong si Congressman Toby Tiangco at talagang binakbakan itong si Congressman Swansing. Alam nyo dati, isa din ito si Swansing, kung hindi ako nagkakamali ng kanyang apelido. Ito po ay nadawit din sa issue ng mga, alam niyo yung mga project na ipinapangalan sa kanila. Alam naman na natin kung sino yung mga congressman na yun. Nandiyan si Stella Kimbo na lagi hong nilalagyan ng mga logo yung mga kanilang mga tawag dito, kanilang mga mga project sa kanilang distrito na hindi dapat yun ginagawa dahil pera ho ng taong bayan yun. Hindi ho nila pera yun. So isa po dyan si Swansing sa mga gumagawa ng gano'n na nilalagyan nila ng pangalan. Katulad din yan ni Abante, na yung Abante Bridge, diba? So marami pa. So ito si Swansing, isa din po ito sa gumagawa na project sa kanilang distrito, nilalagay ang kanilang pangalan. So katulad, at meron din yan, katulad lang yan yung mga sa Bicol, yung mga Villa Puerte na nilalagyan din ng kanilang mga pangalan yung mga natatayo nilang project doon. So isa yun sa pinakapangit na gawain ng isang politiko ngayon. So ito, panoorin ho natin to, sinikreto o wala? Sabi iyan po ang tanong ni Toby Tiangco dito sa nangyaring session or committee report 2025 GAA. So ito, panoorin po natin para lubos niyong maunawaan. Wait lang, asan na yung ating ito. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Nako. Again, this representation was not the appropriations chair. Let's ask the committee secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Nako. Ayan na, nagkatinginan na. Salamat pala kay Buster sa kanya tong video na to. Dito tayo breaking news po ito ngayon. Questions, the Honorable Toby Tiangco from the Independent Bloc. Yes, Madam Chair. The highlight of the President's SONA was nung sinabi na mahiya naman kayo, initiative errata for the boys SO. So ang initiative at errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso pumialam niya. Dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small group. So I would like to ask the Chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2025. Wait, bakit kumagalaw yung oras ko? Hindi naman kasama yung sagot. May mga oras-oras din pala dito sa Oo. Kaya siguro gumagalaw yan, Sir Toby, ayaw ka na nilang pagsilitain. So yan na, hindi na sila natataranta na ang mga hayop. Nagkakabulungan na si Sandro Marcos at si Swansing. Ano kayang nito? Ano kayang mga sinisikreto nito? Ayan na. Yan na. Hindi na yan, nagtitinginan na. Hindi na nila alam kung ano yung kanilang mga sasabihin at isasagot kay Congressman Toby Tiangco. Ayan na.
Pakinggan. Thank you very much, Representative Chanco. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No, Madam Chair, why should it be put under consideration? This is a Tama. public record. This is in accordance with our rules. That all committee reports must be given to all members. Tama. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi na that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? Hindi na makasagot si Swansing. This representation was not the appropriations chair at the time. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Naku Given po. that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to Naku po, kung ano-ano ng dahilan ng ginawa dito ni si Swansing. Kung ano-ano ng pinagsasabi. consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Tama. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat dinalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano Naku po po. sikreto? Baka ano yan, baka logic. Baka logic ang ibig sabihin nila dyan, kaya walang record. Again, this representation was not the Let's ask the appropriations committee chair. chair. Let's ask at the the time. committee secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Naku, yan na. Nagkakatinginan na. Parang naalala ko yung Kimbo versus dito na hindi na mapakali. Grabe yan na, nagkakabulungan na. Si Sandro Marcos namumutla na rin. Dapat lahat may electronic copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Pinatay yung mic para hindi marinig yung bulungan. Si Sandro Marcos di na rin mapakali Meeting suspended. Yan na, sinuspended na. Ayan ang hirap dito, no? Kapag nasusukol sila, biglang suspended. Pag wala silang may masabi doon sa issue, biglang suspended. Ang hirap ng ganito Ang lupit biglang suspended. Kimbo, ikaw ba yan? Kung si Dilima merong 2.0 sa Congress na ito nga yung si Luistro. Dito rin pala sa Congress may 2.0 ni Kimbo. Oo, parehas pa niyang katulad niya pang dating alam na natin talo si Kimbo ngayon So dating so kapwa niya congresswoman, no? So ganito ang nangyari. At hindi na rin to bago kasi nung nagkausap ngayon si Kimbo nga yung natamimi siya dun sa mga time na hindi niya maipaliwanag yung tanong sa kanya. Ganito din, suspended agad ang nangyayari. Wala na. Nagkakagulo-gulo na sila. Hindi na nila alam kung na. As Okay. a response to the Honorable Chanco, we will look into the records and Madam- look at the Madam particular item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may No, be it's taken not. up with the Committee on Appropriations No, it's separately. So Madam we will... Chair, Madam Bakit Hindi kasi sinasabi dito, hindi daw pwedeng pag-usapan yun sa 2025 national budget kasi ang pinag-uusapan daw dyan ay 2026. Ang klaseng katarantaduan yan. Chair, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Tama. We will be able to scrutinize the performance of the different agencies No. as well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. No. So this does not preclude Mali us ito. from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would Mer- have to look into the records. Oh, May I ask exactly what you are asking for? Paktay Yeah. tayo dyan.
small committee report of the 2025 budget. Let us just ask the COMSEC kung meron o wala. Oh. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? Tama. So meron ba o wala? Simple. Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala. Yan na. The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. Nako, hindi na nasagot. That's the report. That's the output of the small It's committee. not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Ang galing ni Toby Chanko dito. Basag si Swasing. Swansing Please ba? check section 39 of Rule 9 of our rules. Kasi di ba kung meron, ang dali-dali naman, di ba kawala? Sir Toby Chanko, mukhang galit ka na. So the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. The HGAB is different from a committee report. Just like any other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same. At the point of after the committee hearings are done, the Committee on Appropriations comes out with a committee report, and then it moves to plenary, at which point we approve it and the small committee works. So now the output of the Committee on Appropriations, once that is elevated to the plenary, is the HGAB. No. So there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the HGAB It itself. is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag, section 39. Kung gusto nyo basahin nyo. Okay. I will ask the committee secretariat. How Nagalit na si Toby Chanko. Gusto nyo, basahin nyo. many meetings were held? There were 2 meetings. 2 meetings. Did you follow, nasaan yung minutes ng meeting? Where were the meetings held? What date? So paalala lang po yung small committee dito na na tinatanong or sinasabi nila or natatalakay dito. Ito po yung pagkatapos ng kung hindi ako nagkakamali, ito po yung pagkatapos ng napag-usapan na yung budget, halimbawa 2026 budget. Pagtapos pag-usapan, dadaan to si small committee. At doon, wala nang alam ko ano yung mga mapag-uusapan. At yun daw ang pinakalakas na pagdadaanan ng budget para maibigay sa mga kanya-kanyang distrito. Kung hindi ako nagkakamali ito yung small committee na yun. So hindi natin alam kung sino-sino yung mga tao dyan at kung ano yung napag-uusapan. Yan nga rin yung isa sa mga gustong malaman ni Congressman Toby Tiangco na para makita ng taong bayan kung ano yung ginagawa nila dyan at kung ano yung napag-uusapan kasi may duda na baka dyan nagkakaroon ng anomalya na tinatawag na kickback or yan yung SOS for the boys o baka dyan nagkakaroon dyan sa small committee na yan. So tsaka yung iba nga tawag dyan secret forum, no, or kasi parang iilang tao lang diyan. So hindi rin tukoy kung sino-sino yung mga nandiyan. Siguro alam din naman siguro ni Senator tuloy ni Congressman Tiangco, kaso hindi nga niya matukoy. Siguro baka may inaantay pa na tamang panahon para mapangalanan niya yung mga tao diyan. So tuloy natin. So yan pa rin, no. Kada tanong ni Congressman Tiangco, hindi nila masagot-sagot. Bakit hindi nyo masagot? Wala o meron? Grabe. Talagang lantarang pagsisinungaling to, no?
Buti na lang talaga merong pang-congressman na katulad ni Toby Tangco Madam dyan Chair, sa I can read section 39 of our rules to make it clear that the committee report is different from the HGAB, but I don't want it to take up my time. Iba po yun eh, kasi tignan nyo yung BICAM. Di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, muna ba umaandar yung oras ko? Hindi pa na natatapos yung issue rineraise ko. Doon sa BICAM report, nakasulat, okay, yung BICAM report, pinipintasan natin. Pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. So, blanco. With the indulgence of Representative Blanco Chanco, so pala. the COMSEC is currently looking into the specific request as well as the level of detail that you are requesting. No, within 5 minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions Yes, while but- they're working Yes, on I this. will. But if within 5 minutes wala yan, ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Ang gusto natin na committee report is the same as the Ba't wala kasi? Ang pinagtataka kasi ho dito, bukod sa wala silang maipakita, matatawag na talaga natin tong wala. Wala silang record. Tama nga yung sinabi ni Congressman Tiangco. Within 5 minutes, wala yan. Wala kayong maipakita. Eh, kapag inantay natin yung sa susunod pa ng mga talakayan, eh, baka may gumawa na or baka may gagawin o baka may gumawa na yan. So, mahirap yun nga naman. So, ang tanong dito, bakit wala? Bakit hindi nila mapakita? Anong meron ba't hindi nila mapakita? At kagaya nga niya, yung sinasabi nga, diba, sa BICAM report. So, nandoon kung saan binawas yung budget, kung saan pero ang nangyari, puro blanco. Bakit walang ganun? Walang record daw na ganun. No? So, yun yung inaano dito ni Congressman Tiangco. BICAM. Okay? The same as the BICAM. Nakasulat kung saan binawas, saan nadagdag. Okay, I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, Grabe. naging 20.999 Laking pera nun. billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20,795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Dun sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung Grabe. napasok ng 13 billion na yun? At saan tinanggal yun? Yari kayo dito. Pero, ang laking pera niyan, bilyones yan. So, again, the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is not required to render a separate committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the HGAB itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report, dapat yung small committee na yon, meron silang report na finurnish lahat. Yun yung Again, hinahanap. Again, if with the indulgence of the Honorable Chanco, the COMSEC is looking into the request, if we may move to the next question. Okay, I will move to the next question. Ngayon na. Thank you very Mukhang much. wala talaga. No, ganun talaga. Mukhang wala nga talaga tong hinahanap ni Congressman Tiangco kasi wala silang may pakita. So iisipin talaga natin dito, wala talagang ganun. Naku, mahirap yan. So next question daw. Naku po, may ganun pala dito sa Congress, no? Pag medyo sukol ka na, next question na agad ang may babato sa'yo. Signed committee report showing ano yung binawa, saan napunta. Okay. So it's only now, Madam Chair, that you found out that there is no small committee report? Madam Chair, it's only today that you found out that there's no small committee report. Again, Representative Chanco, I was not the chairperson of the Patawa-tawa ka Committee on ngayon. Appropriations at the time, nor was I linked to the budget deliberations or the deliberations of the small committee. So,
this is something that we are looking into based on your query. Okay. So, you mentioned in a press conference that you will have a subcommittee on budget amendments to replace the small committee. Is that correct? Yes, that is correct. Does it mean that we will now strictly follow section 56 and 57 of our rules? That before after we approve on second reading, no further amendments will be made? Yes, that is correct. So, lahat ng individual amendments will be tackled before approval on second reading? All amendments of institutional nature will all be included in the version of the bill that will be approved on second reading. No, not institutional. I'm referring to committee and individual amendments. Technically speaking, yes, both committee and individual amendments as moved, as tackled during the period of amendments in the plenary. So after the second reading, wala na pong babaguhin? Yes, that is correct. Okay. Sumunod, sino po ang mga miyembro ng small committee at paano sila pinili? Yan na. As of now, it's an ongoing discussion. It will not be small. The It's actually subcommittee on budget amendments. Yes. So we are looking into representatives nominated by each of the political parties, plus the party list coalition, plus members of the minority. So we are looking at least 10 members. No. So discussions are Biruin nyo 10 membro lang ang nagdidesisyon dyan. Eh sino-sino yung mga yan? still ongoing. So I'm unable to say definitively how many the members are and who the members are. Nako. So sinabi niyo po, political parties, majority, minority. That is correct. Bakit wala pong representative ang independents? Yan na. Patay, sabi ni Swasing. Patay. Grabe to. Alam ni talagang obvious na may pinagtatakpan ho dito. May pinagtatakpan dito. Ayaw nilang sabihin ko sino yung mga yan. Ang lakas pa ng loob ni Martin Romualdez na pinagyabang kamakailan lang na ibubulgar daw nila itong usapan mapatungkol sa budget, i-media, i-social media, ipapaalam sa taong bayan. Pero etong small committee na to na tinatawag na may 10 tao, sabi ni Swansing na nag-uusap-usap dyan, yan yung pinaka-final na magdidesisyon sa budget, hindi nila mapangalanan ngayon. So, useless, di ba? Kasi doon yung pinaka-last na dadatnan ng budget Tapos hindi alam ng taong bayan. So walang kwenta yung pinagyabang ni Martin Romualdez. Hindi pa po kami dapat tumingin din sa budget. That could be considered. Thank you very much for pointing that out, Representative Shanko. So is it a affirmative that the independents will be represented? Ngiti-ngiti siya. Hindi niya na alam gagawin niya. Hindi na alam gagawin ni Swansing. Madam Chair, point of order, Madam Chair. Kasi kanina I was asking kung ano ito, kung hearing ito o briefing. Ang sagot sa akin, briefing. Sa naririnig ko parang hearing. Because we are now discussing, Sino things to? that are properly discussed in the Sino tong sasalita? committee itself. So, with apologies to my friend Congressman Chanco, baka maybe that can be discussed in a formal APRO meeting kasi Bakit? we have our Ganun din naman na yun here that probably are wondering why they are listening to all of this. And so that also the briefing can proceed, Your Honor. Yes, to my friend, of course, the respected Honorable Puno. But on Wednesday, we will ask them how they stand. Si Puno. So I think we all also should know whether they were deducted funds or added funds before we ask them how they. Diba po parang kahit bata, pag humingi ng allowance, bago humingi ng bagong allowance, titignan muna kung paano ginastos, diba? So, and I'm winding up, like Puno, Congressman Puno. No, I am not unhappy with the questions. In fact, some of them are my own questions also. I was just observing that the ruling was that this is a briefing. So I myself have been forced to revise some of the questions I was going to ask. But thank you for your lead on this. Okay, next. Lahat po na ba dapat digital na ngayon? Bakit wala pong soft copy ang HCAP? Yan na.
Wala pa pong age gap Hindi. for Kung sabihin fiscal ng year 2025 age gap, wala pong soft copy yan. So bakit po kaya walang soft copy? Ang Bakit age gap? nga ba? Kung yung NEP may soft copy na pinapublish po yung DBM, kung Alam ko na agad ikakatwiran dito. Nasa 2026 tayo usapan. Wag isali ang 2025. Malamang. yung GAA na papublish po, may soft copy. Bakit po kaya walang soft copy yung age gap? Oh. At sigurado po ba tayo na magkakaroon ng soft copy ang age gap ngayong 2026 budget? Okay. So the requirement of the transmission between the House and the Senate is for hard copies during the 19th Congress. So that's the version that was prepared by the House because that's the requirement of the Senate in terms of the Patay transmittal. tayo dyan. Now though, we are changing that and we are now moving more towards a digital format which will render to the members of the House. Patay tayo dyan. Yun lang po. So you commit that doon sa 2026 budget, meron na pong soft copy Yes, we commit. ng after third reading. Yes, we commit. Okay. So thank you po. 3 minutes na lang po, tapos na yung 5 minutes. So dapat matanggap na namin yung email ng small committee report. Ayan na. Again, we will revert back to you on that, Honorable Chanco. Again, the committee secretary is looking into that. This is something that we can discuss internally. It's a Napapahinga na ng malalim si appropriation. Suasing. So I would also not want that to hinder all of the other members to ask their questions pertaining to the 2026 fiscal year budget. So if we can get back to you on that, again, I can also ask the COMSEC to sit down and tackle the request, which we will put under consideration. So Madam Chair, I don't need to sit down with the COMSEC. I am just requesting that each and every member of the House be given the copy of the small committee report Hindi nito, wherein Bitiangco, makita no? po kung saan po Lupit. nagbawas ng kasi wala naman walang madadagdag kung walang binawas. Tama. So yun lang Oo. po ang hinihingi ko, pakita lang kung saan binawas at saan dinagdag. Yun lang ang hinihingi ko. And hindi naman po pwede ngayon lang yan gagawin kasi public record yan eh. And I'm sorry to disagree, but public funds is not an internal matter. Tama. Kaya nga natin ginawang transparent to because it's not internal. Pag nagtanong tayo tungkol sa pera ng taong bayan, every question is valid and every question is a public matter. It is not an internal matter dahil pera po ito ng taong bayan. The, So, yun lang po, the Madam Chair. procedural point is what's considered as an internal matter. Again, we maintain that the output of the small committee is included in the HGAB. Hindi po. Pero nakasulat po ba sa HGAB kung saan binawas at saan dinagdag? Yun na lang po tatanungin ko, Madam Chair. Pwede Nakasulat pong ba? silipin yung difference ng GAB as filed versus HGAB. Pero dun po sa mismong forma na HGAB, hindi po nakalagay yung mga delta doon. But if you would really want that, Ang inang yan. so to look into the differences, you can compare HGAB as filed for first reading Oh. vis-a-vis what's what's transmitted in the Senate. Madam Chair, 7,000 pages po yun. Paano ko naman babasahin yun? Eh doon nga sa BICAM, di ba ang ginawa nila, sinamarize nila. Boom! Boom! Basag! Totoo naman, paano niyo babasahin 7,000 pages? Putangina. Kahit naman din siguro si Romualdez, si Sandro, si Swansing, hindi nila kayang basahin agad-agad yun. Sinabi po nila kung ano yung binawas at ano yung dinagdag. So bakit hindi po natin magawa yun? Di ba 7,000 pages, babasahin natin isa-isa tapos hahanapin natin alin yung tumaas, alin yung bumaba. Eh sa BICAM po, ang ginagawa po nila, sinasummarize, nakasulat po doon. And ang balita ko sa Senate, gagawin nila is aalamin kung sino yung nag-introduce ng bawas at sino yung nag-introduce ng dagdag. And I hope the same will be done in the House, Madam Chair. Noted on that, we will take that into consideration as we move forward with the reforms for the budget deliberations for the Nako. 20th Congress. Last question, Madam Chair. What will be the participation of the civil service, the CSOs, the NGOs, and the POs? Mukhang matatanggal to si Swansing. Oo, hindi niya kaya, hindi niya natatalo siya. Oo, natatalo siya, mukhang tatanggalin to sa posisyon niya diyan. Oo. Parang hindi niya kaya tong mga ganitong talakayan diyan sa Congress. Nabibisto sila. Kung sa, I will revert back to I will
respond to this question. Kakautal-utal na. This would be the last question with the indulgence of Honorable Chanco. So they will be engaged as non-voting observers in all of the committee hearings. So they have full access to committee hearings and essentially all the deliberations of the Committee on Appropriations as well as the plenary deliberations. And we also have a People's Budget Review wherein that's a day where they can present all of their suggestions and their queries with regard to the 2026 budget. Madam, bakit pag ako nagsasalita, pati yung sagot ng chairman, tumatakbo yung oras ko? This is an extension na po. Yeah, A while ago, the countdown was in accordance to the length of your question. Kinakain na. Yes, Congressman Erice was given 3.49 minutes extension. I was stopped at 2 minutes. So last question po. So any CSO, any NGO, any PO who wants to join and volunteers to join will be welcome. Kahit sino po. Wala tayong pipiliin. Again, last question na po talaga. I will revert back to this because it's public knowledge already. The accreditation guidelines for CSOs who would want to engage in the budget process has been publicized by the task force, by the Office of the Secretary General. So all interested parties who would want to apply may go through that accreditation process. My apologies, Representative Chanco. This is the last question. The COMSEC may also now furnish you with the Minadali na. accreditation guidelines. Yeah, okay. So that's my last question, but I just want to manifest 5 minutes has passed and the small committee report has not been sent to any of the members. That's on record, Madam Chair. Thank you. Yan na, no? So, kitang-kita nyo dun, pati yung oras ni Toby Tiangco ay minadali nila. Oo, talagang kahit na oras po. Kasi dapat po doon, ini-stop po yun. Pag halimbawa ako, nagtanong ako kay Toby or nagtanong ako kay Swansing, pagtapos ng tanong ko, stop mo yung oras ko at kaagad ang tatakbong oras yung sa kay Madam Chair. So ganun yung kalakaran dyan. Ang nangyayari, kahit tapos na ho yung tanong ni Toby Tiangco, tuloy-tuloy pa rin ang ng oras ni Toby Tiangco. Talagang halatang talagang binabadali yung oras para siguro hindi alam kung ano isasagot So abangan na lang natin sa mga interview ni Toby Tiangco kung naipasa ba yung hinihingi niyang dokumento dito kay Madam Chair Suwasing. So dito naman ito yung House of Appropriation Committee Chair Representative Swansing. Zero budget sa flood control. Ito yun pa rin. Konektado pa rin ho doon, no? So panoorin natin. Plano raw ng chairman ng House Appropriations Committee na huwag nang paglana ng pondo sa 2026 ang flood control project sa mga lugar na hindi naman madalas bahain. Magkakaroon din ng kanya-kanyang investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa mga kontrobersya sa flood control project. Nako. Balita ng atin ni Jonathan Andal. Okay. Mismong Quezon City LGU ang pumuna kung bakit tinayuan ng pumping station ang ibabaw mismo ng creek sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nireject na kasi ito ng LGU dahil hindi nila naaayon sa drainage master plan ng syudad. Ito ang kanilang sinisi sa pagbaha ngayon sa hindi naman daw dating bahain na Barangay Santo Domingo pati mga katabing barangay. At ang stasyon hindi pa pala tapos itayo. Kahit una ng ginastosan ng 96 million pesos, sabi ng LGU naghihintay pa ng dagdag na 250 million pesos mula sa national budget sa 2026. Ngayon, tiniyak ng pinuno ng House Appropriations Committee na sa bubuing 2026 budget, hindi nalalagyan ng pondo pang flood control ang mga lugar na hindi naman talaga bahain. Bakit naman kasi, sino ba naman kasing tanga na nagpatupad niya na yung lugar, halimbawa na lang, ano bang pinakamataas na lugar sa bansang Pilipinas? Sabihin na natin yung mga bandang bukid, mga bandang bulubundukin, ganon. Hindi naman binabaha yung lugar na yon. Bakit mo kailangan bigyan ng budget yun? Yan yung isa sa katangahan niya na nangyayari. Kabubuhan po yan. Di sana yung budget doon sa isang lugar na yun na hindi naman binabaha, mailalaan sana doon sa isang lugar na mas grabe yung baha at mas mapapakinabangan nila at mas madodoble yung pakinabang doon sa budget na yon. At mas lalaki yung budget doon sa halimbawa Marikina. Halimbawa ganito
Saan ba lugar na hindi binabaha? Halimbawa, sabihin na natin na San Mateo. Alam ko hindi binabaha ang San Mateo. Rizal, dahil gawa ng mataas yan dyan, no? Kung hindi ako nagkakamali. Halimbawa, yung budget sa San Mateo, Rizal, hindi naman binabaha yung lugar na yon. Ba't mo paglalaanan ng budget? Nakakatanga yun. So, yung budget na para sa San Mateo, ibigay mo doon sa Marikina dahil yung bagsak ng tubig sa yung bagsak ng tubig diyan sa San Mateo papuntang Marikina yan. So doon talaga binabaha. So doon nyo ilaan yung pondo. Ayun, napakaganda sana nun eh. Diba? Napakaganda nung ganun eh. Anak ng teteng, lalaanan nyo ng bilyong-bilyong budget yung lugar na hindi naman binabaha. Ano yun? Display? Ginawa yung magtatayo ba sila ng museum na para ma-attract yung tao sa flood control? Anong pakinabang nun? Hindi nga binabaha doon. 'Di ba? So katarantaduhan yan at marami yung mga lugar dito sa bansang Pilipinas na ganyan talaga na kahit walang baha naman doon, nilalaanan nila ng pondo. Ikatarantaduhan ho yun. Ay parang itulak ito sa Kamara ng mga kapwa kongresista. Kailangan ko pong makausap yung aking mga kasama sa Kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate na lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kinakailangan. Unfortunately po, meron din tayong mga kailangan na tanggihan ng mga request. Kakausapin daw ni Congresswoman Micaela Swansing ang mga regional office ng DPWH para matukoy kung ano-ano bang mga lugar sa bansa ang kailangan talaga ng flood control projects. Baka mamaya ganito mangyari dyan ha. Eto pa, kagaya nung sinasabi ng iba na binabawasan yung mga bakal at semento dyan sa mga flood control. Halimbawa, ganito kahaba. Yan, ganyan kahaba yung bakal sa flood control. Wala namang baha doon. So para kumikbak yung mga congressman, eto lang ang ibabaon. Ganyan lang kahabang ibabaon na bakal. So useless. Anak ng teteng naman Sino ba nagpauso niyang hype na wala namang baha dun sa lugar na yun. Lalagyan mo ng flood control. Bibigyan mo ng budget. Anong katarantaduhan yan? Mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilon, buwagin na ang posisyon ng mga district engineer ng DPWH. Ugataan niya ito ng korupsyon na kasabot ang mga politiko. Ang district engineer, para po sa distrito ng congressman yan. Hindi po ba? Ang nag-duplicate po sila sa trabaho ng regional director. Ang usual excuse that pera ito ni Congressman so-and-so, pera ni Senator so-and-so. Kaya, ang ibig sabihin, hindi ka pwede makialam regional director. Pabor dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tama naman yun. Noon na may ilang kongresistang nangikback o nagbulsa ng pondo sa mga flood control project. Karamihan daw kasi sa mga district engineer, bagman lang aniya ng mga politiko at minsan sila rin daw mismo ang kontraktor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon dyan ng DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa Martes, sisimula na ang investigation sa flood. Ito yung maganda rito. Ito yung maganda rito, nasisimulan na sa Congress etong usapan sa flood control. Kaya kaabang-abang talaga to. Control projects ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. May gagawin din pagsisiyasat ang Tri-Committee o 3 komite ng Kamara, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Suwestyon ni Drilon, dahil may mga politikong dawit, huwag Kongreso ang mag-imbestiga kundi Ombudsman at COA o Commission on Audit. Sang-ayon din sa kanya si Senator J.B. Ejercito. Hindi, tama naman yun. Huwag Congress kasi nga kagaya nga ng sinabi ko kahapon or nung isang vlog natin na kung Congress ang tatalakay ng issue sa flood control or dito sa budget na nagkakaroon ng nakawan, parang naglukuhan lang sila doon. Buti sana kung may katulad pa ni Congressman Toby Tiangco na malakas ang loob na binabangga niya ngayon yung mga magnanakaw doon sa Congress. Okay, sana yun. Kung iilan lang sila, parang naglukuhan lang dyan. Parang lang silang naglaro dyan na harap-harapan na sila mismo yung nagnakaw dyan sa budget na yan. Tapos sila din mismo yung mag-iimbestiga. Tama naman yun. Ombudsman, COA, tsaka yan, Senado ang dapat mag-usap dyan sa issue ng budget na yan na nagkakaroon ng nakawan. Napagbibintangan po ang dalawang kamara pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin.
Tama. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA. So yun no, napakaganda ho no, napakaganda ho nito na ganun nga mangyari na sa Senado. So abangan natin yan. Alam ko kanina nga ata sinimulan na. Oo nga, sinimulan na nga ata kanina. So gawa na lang tayo ng reaction video doon no, patungkol doon. So yun, anong masasabi nyo rito sa mga binitawang salita ni Toby Tiangco at dito sa pagkabisto or pagkabistado ni Swansing sa kanya na kasinungalingan na halos na utal-utal pa. Nalatado naman na may pinagtatakpan dito sa small committee na to. Dito sa public or private forum na tinatawag ni Toby Tiangco. So nung may kukomento nyo at dito lalong-lalo, alam nyo karapatan nyo hong magkomento ha. Kasi pera ho natin ang pinag-uusapan dito, hindi ho pera ng mga politiko, no? So pera ho natin yung pinag-uusapan dito, buwis po natin ang pinag-uusapan dito, buwis ng milyong Pilipino na nabubuhay at nandito sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa din, no? So dapat magkomento ho talaga kayo dyan kasi karapatan nyo po yan. So ano pong may kukomento nyo, comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. At syempre, pakidamay na rin yung like and share natin dyan at yung join button at super thanks kung kayo ay gusto nyong gawin yon, gawin nyo lang dyan. Welcome po kayo. No? So yun, hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.